Welcome mga papa. Ito po si Ingo at kasama pa rin natin si Tristan Ting ng 3040 Podcast. Hindi naman, Ingo pinipressure mo na naman ako mag-recording ng 3040 podcast Pre, mga munting paalaala lang yan. Oo nga, hindi ako makapag-record kasi ang plano ko talagang i-record yung Thailand. kukwento ko yung Thailand, pagkukwentuhan namin yung sa Thailand namin nila Lyle tsaka ni nakalimutan ko na pangalan nun Dennis. Yung Ni Dennis. Hindi. Ni Lyle tsaka ni yung kasama kong isa doon. Yung videographer ni Robby Domingo. Oo, yung tropa ni Robby Domingo Tropa ni Robby kasi hindi na nga tumatropa sa atin yun. Kaya nga dati mag-message yan tapos sabihin niya, Discord tayo. Discord tayo. Tangina ngayon wala, meron na kaming Discord ni Robby D. Tangina nyo lahat. Huyo kayo ngayon, Huyo kayo, mga ulul. Parang ganun Ano pangalan nun? Fade Longboy nga pala, na meron niyang YouTube channel Si Fade Longboy YouTube channel. Follow ninyo yan. Ano yan? At saka meron din yung Go. Tsaka meron din yung IG na wag nyo nang follow yung Fade Longboy na IG. I-follow nyo yung alternative IG niya na Come On Your Face. CAM On Your Face. Oo, CAM On Yo Face. Yo pala yun. Itatype ko dito sa comment para makita nila Come On Yo Face. Nalagay ko na dito. Ayan, Ayan. Yan yung ni Fade, yung Instagram ni Fade. Follow ninyo yan. Sipin nyo, pag finalo niya yan, pina-follow ninyo. Magagalit si Fade dito. So yun, pina-follow ninyo. Tangina, nagbibideo tropa ni Robby Domingo yan. Tsaka tropa ni yan. Tropa rin ni Kuya yan. Ni PBB. Kala ko PDD. Ni PBB. Oo, At saka yung account na yan, may mga influencers ngayon na nung hindi pa sila sikat, dumaan muna sila sa camera ni Fade. Oo, natira natira ng camera. Na-shoot ni Fade yan, yung mga yan. Mga ngayon, sikat na. So, pero pare, speaking of sikat, medyo sikat na din tayo. Kasi, meron tayong letter sender. Oy, putya, grabe. Dahil ba yan nagbago na tayo ng logo? Na meron ng mga mukha yung logo natin? Oo, salamat nga pala, Ambet. Ang ganda ng pagkagawa mo. Ayun, ganda. Dahil nga may mga mukha natin, may mukha na tayo doon sa logo natin. Kaya medyo legit na tayo. Though hindi ko babasahin word for word yung yung letter. Yung summarize ko na lang. Bali, ito yung sitwasyon. Sa mga listeners, i-comment nyo na lang sa sa episode description o kaya sa message nyo lang kami kung ano yung masasabi nyo dito. Bali, merong isang businessman. Siyempre, negosyo. Tapos, nabalitaan na lang niya na yung kanyang misis, girlfriend, fiancé, mister, basta yung kanyang partner, yung life partner niya, for lack of a better term, naki-epal sa kanyang business transaction. Ngayon, to paint you a picture kung ano yung finance status nila, medyo middle class naman sila. Tapos yung business, solely yung guy lang yung may puhunan. Kumbaga, business niya yun Kumbaga, labas yung girlfriend niya doon or asawa or fiancé, ganun. Ngayon, nagulat na lang siya na sa isang deal nila, parang na-overheard kasi ng basta nalaman ng girlfriend niya or yung partner niya na merong dealings sila na hindi para sa kanya is hindi fair
Kaya siya Sa tingin niya nakatitiis. parang lugi si ano, si O mister. oo, Si si jowa, mister, si jowa si na lang. jowa niya. Yun, dahil dun tinawagan niya directly yung ano, yung business partner. Ngayon kung tatanungin niyo kung paano ba nakuha yung ano, yung number, eh, i-assume na lang natin na laging kasama si jowa 'pag may mga or hindi naman lagi, may possibility na nakakasama si jowa dun sa mga meetings nila. Oo, sa mga transaction. Oo, sa Siguro mga ano, transaction. open book naman lahat yung transaction sa kanila. Oo. So, naki-epal si ano, si misis, nagkasagutan siguro yung between yung business partner tsaka si jowa or yung misis, jowa, fiancé ni Guy. Eh, Partner di na lang para wala sige ng clue. partner. Oo. Baka mamaya sabihin nitong si letter sender, eh, ina-out Oo pala, natin siya. oo, So, nilalagay 'wag. natin. Sorry, letter sender. Baka hindi na siya mag-ano, mag-send 'no? Oo. Eh, di ayun nga, eh, di ang nangyari, nagkaroon tuloy ng rift between yung business partner tsaka yung guy. Ngayon ang question dito na siguro in terms of sa relationship or dynamics din sa mag-asawa, mag-jowa or mag mag-fiancé ay nasa tamang lugar ka ba na makipag-intervene sa mga ganitong klaseng mga, business or mga interaction? Kumbaga may karapatan ka ba na directly makapag-intervene? Ikaw Sige. oo. Ikaw ba Tristan? Ano ba sa dynamics niyo ba ni misis mo, ni Mrs. Ting, nagkaroon ka ba ng parang endeavor like for example, 'di ba mahilig ka sa Facebook Marketplace? Mm. Nagkaroon ba ng opportunity or reason si Mrs. Ting na makipag-negotiate directly sa ka-negotiate mo na parang, "Uy, ang mahal naman ng bili mo dun sa Apple Watch na yan ay benta mo sa Apple Watch na yan, 400 lang yan, parang gano'n or something similar sa ganitong Sa ano? ngayon, yung ano, never siyang nakialam, eh, sa mga ginagawa kong mga transaksyon. Pero eto, Hmm, bibigay kong example, kunwari nag-enroll ako sa gym. oo, Sabihin ko, mag-enroll ako sa gym, ganito, ganito. So, regardless yun, kung magkano yung bayad ko sa gym, ano yun, wala siyang say dun. I mean, oo, hindi ko naman sinasabing wala siyang say, pero, hindi siya nakikialam. hmm, Tapos, pagka kunyari, sinabi ko na sa kanya na, "Hindi na ako, ayoko na dito." Sasabihin niya, oo, iyan naman sasabihin niya, "Alam ko na na mangyayari yan, eh." Sabihin lang niya sa'kin na gano'n, "Alam ko na mangyayari yan na, um, magiging ano ka lang, magdo-donate ka lang diyan sa gym na yan. Pero pero yung sa transaction ano yan, papabayaan niya akong gawin ko yan na, 'di sige oo, gawin mo kasi yung gusto mo baka naman kasi makatulong sa'yo yan." Ta's hmm, sasabihin na lang niya sa'kin na, "Sabi ko naman sa'yo 'di ba hindi mo naman talaga kailangan mag-gym, puwede naman tayo maglakad-lakad na lang, bawasan mo lang yung oo. pagkain mo, takaw mo lang." Parang gano'n lang. May kasamang Very ano, backhanded ano, very advice, subtle. 'Di tsaka hindi, speaking of, sinabi niya pala kanina, sabi kanina sa mga bata, medyo Oo, magda-divert lang ng konti, "Sana sige. 'wag tumaba 'tong sila Rigo 'no, tsaka si Rocco 'no." Sabi ko, "Oo nga, eh." Although okey naman, sabi niya, "Kasi dati may itsura ka talaga, eh, nung payat ka pa, eh." Sabi ko, "Tangina, ouch naman." So yun lang. Ba oo, oo. Pero Okey lang yun, 'yan. hindi Oo, siya makikialam or anything. Pero sa'kin ang opinyon ko dun, dito naman kay letter letter sender, sender, oo. siguro naman baka kasi, kaya nang himasok si ano, si partner, Hmm, baka naman out of concern dahil baka naman siguro nakita niya sobrang bait nitong si ano niya, si letter sender hmm, na parang naloloko na. oo, Di naman natin kasi alam kung anong totoong istorya, eh, baka kasi si letter sender di naman niya sinabi na kung ano yung nangyayari. Tsaka oo. baka mapakinggan kasi ng partner niya 'to, sabihin na, Oo, "Yan nagsusumbong ka pa sa tatayhood." 'wag Pero sobrang detail 'no? oo, so baka lang siguro baka kasi pero sa'kin kasi dapat 'yun kung concerned ka,
ang kausapin mo yung tao na meron kang control over. 'Wag mong Oo, tama. kausapin yung third party siguro, Oo. yun. Parang ano din 'yan, eh, buti sinabi mo yung third party. Parang ano din 'yan, sa relasyon, 'pag may third party yung karelasyon mo, 'wag mo sugurin yung third party. Sugurin mo muna yung may control ka, which is yung jowa mo. Oo, tama, tama. 'Yan ang hirap sa atin, eh. Nanunugod tayo ng third party, eh. Ano ba alam ng third party na 'yun? Baka mamaya akala ng third party nun anyway, basta 'yun. Siguro ayun, to your point, Tristan, 'yun, okey 'yun. Well, sa'kin opinyon ko, okey 'yung sinasabi mo. Dapat talaga kasi ano, eh, um, hindi mo rin kasi eto para lang dun kay partner siguro. Oo, Kung kunyari ikaw nakikinig ka ng tatayhood, hindi para to dun kay partner ni letter sender, Kunwari oo, sa mga partner ng mga tatays diyan, kunwari yung asawa ninyo o yung boyfriend ninyo may kausap na mga hmm, transaksyon, mga business oo, or anything. Lalo na kunyari meron na silang na-build na relationship dun hmm, sa taong ka-transaction nila. Baka dapat hindi ka na dapat nanghihimasok. Kasi kung kahit feeling mo, nag-aagrabyado yung jowa mo, bayaan mo siya sa sarili niyang desisyon at hmm, siguro dapat nagtitiwala kayo sa desisyon nung mga lalaki. Minsan kasi pagka asawa mo na, oo. ano, or pagka jowa mo na, parang wala silang bilib sa mga desisyon mo, eh. Hindi ka gano'n ka-empowered, eh. Sige, babalikan kita diyan. Sige, i-finish mo yung piece mo. So, baka dapat ini-empower ninyo yung partner ninyo na makapagdesisyon sa sarili Hmm, nila oo, na lalo na kunyari yun nga, kung kaibigan niya yung ka-transaksyon niya or baka meron silang ibang usapan and baka meron silang ayaw naman natin na masira yung relationship yung nila, relasyon nila, oo, oo, ng ka-business partner niya. So, maganda, kagaya ng sabi ko, 'wag mong kausapin yung third party, kausapin mo si partner. oo. Which nag-a-agree na ako. Ngayon, dun sa sinabi mo na bigyan niyo ng ano, magtiwala kayo dun sa desisyon nung partner niyo. Ngayon feeling ko kapag may mga babae na nakikinig dito or nasa other end ng relationship, sasabihin nila, baka naman ano, yung may history 'tong partner na 'to, itong si Guy, na palpak yung ano, mga desisyon at napapahamak siya. Kaya kailangan niyang mag-intervene dahil ayun nga, parang ika ikakapahamak mo 'yan, tapos eventually madadamay din ako. So to be ano, parang maging devil's advocate, yun naman ang Hmm, iniisip ko na parang unless cray-cray unless crazy 'tong si girl na makiki-epal siya, pero kung meron siyang legitimate na reason na ayun, maki-epal siya or maki-intervene, na baka mamaya naman is ano, madamay siya dun sa desisyon nung partner niya. Ito yung under assumption, kasi yun nga, mm. hindi naman sinabi sa letter kung ano eto ayun, hindi naman sinabi sa letter na ganito kasi yung dealings na 'pag, 'pag hindi ganito yung kinita ko, ganito mangyayari or basta yun, Mm. walang ano, walang sinabing, ayun, basta walang sinabi tungkol Oo, sa money or something. ayaw mong magsabi kasi Oo. masyado hindi, ganito, siguro, tama ka actually nag-a-agree ako dun sa'yo, na paano kung damay ako? Paano kung Oo, damay yung pamilya natin oo. sa desisyon na Ano yung katangahan future? mo? Oo, Oo, yung may future mo. anak, kunyari, 'di Oo, ba naikwento ko nga dito naikwento nga pala ni Luis, ni Mrs. Ting, na oo. pinaubaya niya sa'kin ang Yung aming kaba finances ng niyo? bayan. Oo, Tapos grabe yun. nilagas ko lahat. Oo, So, pero fine, oo.
Pero ang mangyayari kasi diyan, sa'kin kasi bilang mag-asawa, ano kayo, eh, team kayo, eh. Mm. So kunyari, kumbaga sa basketball, 'pag pinasa sa'kin yung bola, ang expectation ishi-shoot ko yung bola, makaka-score ako. Hmm. Pero not all the time na 'pag pinasa mo yung bola dun sa magle-layup, eh, masho-shoot Oo. niya yun. Oo. Tama, And tama. desisyon ninyong pareho yun na siya yung Hmm. mag-shoot. Oo. Desisyon niyong pareho yun na i-execute niya kung ano mang desisyon na yun. So Hmm. dapat ano yun, hindi hindi kayo dapat nag-aaway pagdating sa mga desisyon at hindi kayo nagkakaroon um, ng sisihan ba. Hmm. And yun nga, lalo-lalo na 'wag mong idadamay yung third party talaga. Dun Oo. ako pa rin Okey. bumabalik, eh. Parang Oo. kung na-miss niya dahil ewan ko, parang kung merong nangyari na Umayon um, sa plano. hindi naaayon sa plano, Oo. eh, 'wag mo atakihin yung ano, 'wag mo aatakihin yung Yung third party. third party. Oo. Dapat dalawa kayong nagdesisyon niyan Oo. na, eh, nandiyan na yan, eh. Kung Hmm. pareho tayong nagdesisyon na ito yung gagawin natin, tayong dalawa yung mag-usap, baka kung ako yung babae, siguro puwede kong sabihin na, "Ikaw na yung kumausap diyan kay ano, Oo. diyan sa business partner mo na ito yung Mm. point ko." Oo. Pero huwag kayong mag-aaway. Pero Oo. dapat si lalaki yung papakausap mo dun sa ano na, Hmm. "Ito sort out mo 'yan kasi Oo. mukhang lugi tayo or mukhang Oo. naloloko ka, eh." So, yun. Oh, tama ka dun na parang i-layout yung lahat ng mga pros and cons, i-present dun sa jowa, then bahala na si jowa kung ano gagawin dun sa information na present mo. Pero kung ano man yung decision nung ano, nung jowa, well actually even before pa siya mag-decide, dapat si jowa is sabihin na kung ano yung decision niya na, pero sa tingin ko magpo-proceed pa rin ako. Tapos kung ano, kung napahamak, nag-ano ba si Sabihin mo na ano, lang, "I told you so." yun nga actually tatanungin ko nga sana kung ginanyan ka ba ni Luis or may instance ba na may sinabi siya ta's hindi nag hindi nag-akma sa plano yung nasa isip mo. Ta's sinabi ni Luis, I told you, I told you so, ganyan mangyari. Hindi, pero merong mga pagkakataon na nakita niya sumasama ako sa mga hindi magagandang mga kaibigan. Oo. Hindi naman siya nakialam. Mm. Sinasabi niya sa'kin mismo na, Oo. "Ayoko diyan sa mga 'yan, ayokong sumasama ka diyan sa mga 'yan." May ganyan. Pero, Okey. pero 'pag sinabi ko, "Hindi, pupunta lang ako kasi nakikisama ako, eh. Hmm. Hindi, kikitain ko lang kasi ganito, ganito." Hmm. Hindi niya hindi kami Hindi ka mag-aaway, hindi niya ako pagbabawalan. babawalan. Sasabihin lang Oo. niya, "Sige, punta." Kasi napasama ako sa yung mga mahilig mag-beer house dati. Ay Tsaka naku, yung mga masama mahilig mga ano, yung mga table. mahilig mambabae. So, pati ko Ay, nasasama sa mga oo. kasi siyempre Oh, gusto kong maging in. So, pati ko mm. nakikigano'n ako. Gastos So, 'yan. Oo. hanggang sa umabot sa point na parang hindi na maganda tapos, Hmm. um kukuwento ko pa ba dito yun? Hindi, Sabi nga hindi na parang siya baka hindi, ibang ano, pero baka yun nga na oo. parang nandun na nga na pero kunyari, um, mini-message ako, Hmm. makikita lang niya, "Oh, ba't ka mini-message niyan? Anong ganito, ganito?" So, parang sasabihin ko, hindi ito papakita ko na. Sabi niya, "Ito yung sabi, Oo. ganito, ganito." Tapos minsan kung magkikita or kikitain ko, Hmm. minsan kasama ko si Luis or nagkataon na sumama si Luis ta's kinita ko yung mga tao na yun. Oo. Hindi naman siya mga away or ano, Oo. parang she's letting me handle the situation Oo. with her, inputs na,
mali Oo. yung ginagawa mo na dapat hindi ganyan. May konting pressure sa akin, Oo. Oo. pero hindi niya inaano yung mga tao na yun. Wala siyang Oo. sinasabi against them. And yung So, mga tao talagang na yun, sa'yo talaga. oo, Talagang yung mga sa'yo tao lang. na yun tinatanong din ako, eh. Galit ba Hmm. sa'min si Luis? Si Oo. Sabi ko, "Oo, medyo kasi ito yung nangyari dati, ganito, ganito, Mm. ganito, ganito." And dati nagpunta sila dito Hmm. sa Brisbane. Oo. Tapos kinita ko, Hmm. um, ta's biglang yun nagyaya, "O tara ano, punta Hmm. tayo sa strip club, ganito, ganito." So, Nagyayaya parang pa rin kahit ako nandiyan? oo, oo, oo. Tangina. Ako naman Hindi kasi ko kinita ko lang for alam mo yun, for Oo. old time's sake. So, Oo. kinita ko ta's sinabi ko nung ano, sabi ko, "Pare kung ano, kung eto hindi sa pagmamalinis, ito totoo 'to." Oo. Nung sabi ko, "Pare kung pupunta kayo, samahan ko kayo, hatid ko na lang kayo kung saan man 'yan, Hmm. iwanan ko na kayo dun." Kasi sabi ko, konting respeto naman sa asawa ko. Kasi Oo. alam na natin na yung nangyari dati, alam mo Oo. na ganito na nangyari, eh. So, Hmm. hindi ko na rin puwedeng kahit na hindi niya malalaman, hindi pa rin maganda na gagawin ko 'to. Kasi Oo. yun nga, respetuhin na lang natin si Luis. So, parang natauhan sila bigla Oo. na parang, "Sorry, sorry, sorry, sorry." So, parang ako, okey, tangina niyo. So, Sana yun, walang kadala-dala yung mga tropa mo dun, kaya nga yun nga and alam ko rin naman na kunyari si Luis parang yun yung gusto din naman niya yung best para sa'kin siguro, eh. Hmm. Hindi naman yun para sa kanya na parang 'pag ginawa mo yan, ito yung mangyayari diyan. 'Pag ginawa mo Oo. yan, parang ikaw lang mapapahamak. Hmm. So, iyon. Pero yung Pero pagsama-sama sa Cool Pals sa Thailand, yung oo, pagsama-sama sa inyo, sinasabi niya napakaganda daw ninyong mga influence nung siyempre. naging magkaroon ako ng mga kaibigan sa podcasting world. Oo. Hindi Sabi ka niya, wala kang kaming bumait daw bisyo-bisyo, talaga ako. kain-kain lang kami. Hindi totoo, puro kain lang naman din talaga sa ano. Ayan, laki ng tinaba ko, eh. Pero, dito nga ako napaisip, um, kung kasi parang may fine line between, hearing out your partner's input tsaka pagiging under desire. Hmm, Kasi may mga kakilala ako na hindi ko na babanggitin, na parang minsan hindi ko na din alam na ang nagsasalita ba sa harapan ko, yung tropa ko o yung nagsasalita ba sa harapan ko, yung partner partner niya. niya. Oo. Kasi parang ano na din, um, kasi ang mangyayari ang again, devil's advocate, ang magiging sort of, um, disadvantage naman or magiging effect naman na kapag lagi mong sinusunod kung wala kang opinyon, wala kang sariling desisyon sa mga bagay-bagay, ang mangyayari diyan, feeling ko mawawalan ka ng identity, eh. Parang Oo, ipapaubaya mo na lahat ng mga small stuff or siguro mga big stuff muna na mangyayari, mga big purchases, mga big decision sa partner mo, ta's hindi ka na mag-iisip, ta's eventually palit na, magiging halos lahat na tuloy ng mga desisyon mo sa buhay, tatanungin mo yung partner mo. pero Yu ako mm. medyo Oo. magiging devil's advocate din ako diyan, Oo. Kasi may nagpapa-shoutout dito, si Raymart Katapang Job, shoutout po here from Thailand. Pero late ka na kasi Raymart, eh. Pero ayun, Ireland. ano ba sabi ko? Thailand sabi mo, eh. Thailand ba sabi ko? Oo, ibang land siya, ibang land. So, 'to si Raymart ng Ireland. Oh, shoutout sa'yo Raymart, Oh, so ito nga, magiging devil's advocate ako diyan, Ingo, kasi Hmm. hindi ba dapat na tama lang naman yun, na kinukuha mo yung opinyon ng partner mo and yung kung magde-decide ka, yun pa rin yung kung ano yung, tingin mo na makakapagpasaya sa partner mo. Not necessarily na, Mm. under ka na kunyari, Hmm. sabihin mo sa "Oh, Tristan ano tayo, ano ba,
Ano bang Or puwedeng kunyari gawin? punta tayo sa Thailand. Tristan, punta tayo Oh, sa ano, sa Ladyboy. Mag-Ladyboys oo. tayo. Oh, Tapos sasabihin ko, naku magagalit yung misis ko, eh. oo. Parang siguro obvious kasi yun, eh, na oo magagalit yung misis ko. Oo, lahat naman ayaw talaga yun, eh. Pero siguro baka mas maganda dapat na sinasabi na lang natin is tayo mismo ayaw natin. Oo, maging Kasi accountable nung ka alam sa mo ito, ano. nung ano, Oo. nung nag-Thailand kami, si ano, ito si Dennis, nagpunta yan dun Hmm. sa mga nagpi-pingpong. Kasama Nagpi-pingpong? naman niya yung misis niya, oo. Yung mga nagpi-pingpong, Ah, kasama yung oo. misis niya. Oo. Tas kami ni Fade sabi namin hindi talaga kasi namin gusto. Ba't pa siya nagpunta sa Thailand, eh, may ganyan naman sa Pilipinas. So anyway, So hindi oh. namin well, kaya hindi na rin kami sumama. So parang kami Oo, hindi rin kami interesadong pumunta sa mga gano'n. Na nagpi-pingpong, hindi oo. dahil magagalit yung misis namin, Oo. pero yung kami na mismo, naisip Hindi niyo namin talaga hindi trip? hindi hindi namin trip, eh. Oo. Ano na lang, naglakad-lakad na lang kami dun sa saan 'to, nakalimutan ko yung lugar, eh, kung anong Oo. pangalan ng lugar, eh. Basta may Tas pagkain. nagpi-picture-picture kami tas may mga pagkain, eh. Oo. So parang nandun sa gano'ng point. Pero kung lagi mong sasabihin na, "Hindi kasi ayaw ni Luis, eh." Siguro puwedeng mangyari gano'n nga, under ka pero hindi mo rin ako kasi ayokong sinasabi yung i-under ka pala, eh, hindi, eh. Oo. Siguro lagi lang niyang kino-consider yung feelings ng partner niya, which is Hmm. siguro it means the world for him kung ano man Oo. yung mararamdaman nung asawa niya. Pero kaya Oo, tayong mga sabagay. misis, dapat hindi rin kayo masyadong controlling. Pabayaan ninyong maging ano yung mga asawa niyo, to be themselves. Mm. Yun nga yung minahal ninyo sa kanila, eh, kung sino Oo. sila. At Pero saka kung ang gagawin niyo hmm, sasaklawan ninyo yung oo. yung pagkatao nila na Hmm, i-impose ninyo, na hindi 'yan. dapat ginto ka, hindi dapat ito yung gawin mo. Eh, tangina dapat bumili ka na lang nung robot ni Elon Musk, pina-program mo sa kanya. Yun na lang yung asawa mo, 'di ba, para sumusunod talaga sa'yo. Hindi, at saka teka lang, nag-a-agree ako diyan. Tapos nag-brain fart tuloy ako, pero nag-a-agree ako diyan. Ang iniisip ko naman diyan ay kung yung jowa mo, I mean parang may konting trust ka, though hindi ko sure kung pagkakatiwalaan mo ba yung kung may history of infidelity. Pero for example, yun, sabihin natin may eto ibang scenario naman 'to. Kung may history ng ano, ng infidelity, tapos siyempre sabihin natin matagal ng ano, walang something-something. Siyempre either isipin mo baka magaling na magtago or whatever. Ngayon, sabihin natin na ano, na may nag-message bigla dun sa jowa mo na yung message na yun is parang nag-i-start ng conversation. Tapos parang parang ano, eh, parang hayaan mo na lang yung jowa mo kasi hindi naman siya yung nag-initiate ng conversation, eh. Yung yung girl lalo yung nag-initiate ng conversation, eh. Hmm. Tapos alam mo naman na hindi naman umaalis yung jowa mo. Tapos parang wala ka ng rason para ano, para pagdudahan pa siya. Puwede kang Tsaka magselos, ito, eh, oo. tsaka ito Oo. yan, kunyari, sabihin mo ng nagloko before, niloko ka, Oo. Hmm. tapos binigyan mo ng chance ulit. 'Di Oo. ba nga yung pagmamahal nga daw kasi, ano daw yan, eh, parang binigay mo yung kutsilyo dun sa isang tao, Oo. yung pagmamahal mo yun yung kutsilyo, na parang binibigay mo sa kanya yung kutsilyo na yun para, um, para saksakin ka niya, para saktan ka niya, pero hindi niya gagawin kasi mahal ka rin niya. Parang binigay mo yung tiwala na Ah, that that this person can always break your heart, pero he oo. chose not to. Tama ba ang ano ko? Again. Not to again. 'Di ba, not to again. Na 'pag pinatawad mo siya or binigyan mo siya ng isa pang chance, Oo. siguro dapat ano rin, eh, eto hindi ako kumakampi sa mga nagloloko. Pero kung kunyari binigyan mo na sila ng chance at tingin mo binigay mo na yung tiwala sa kanila at nakita mo naman na nagbabago,
siguro dapat ano, tama pa rin na medyo merong duda, pero 'wag Oo, natin silang ikulong. oo. Na Ayun, agree lalo ako na dun. oo, 'wag natin silang ikulong sa mga kasalanan ng nakaraan. Yes. Kasi tapos na 'yan, Pero eh. Dapat oo, pero mag-move forward lang tayo lagi. nag-a-agree ako dun. So, parang gano'n din 'yun sa ano, dun sa pino-point din namin earlier regarding sa pagiging under Desaya, na parang oo, may opinyon si partner mo and may choice ka para sundin 'yun. Pero siyempre meron kang sariling personality, meron kang sariling puwede ka mag-decide on your own, and 'wag mo ding i-base yung sinasabi ng partner mo sa mga desisyon mo. Especially siguro eto, feeling ko may ma-relate dito sa Pilipinas. Especially 'pag meron kang kausap sa online na balak mong bilhin, tas sabihin mo, "Ay, hindi papayag yung misis ko sa purchase pala na 'to. Sorry, cancel ko na yung deal." Wag gano'n, bro. Wag Puwede gano'n, namang 'di ba? sabihin mo, "Hindi, ayoko." Oo, kaya, "Ay, sorry ano, wala pala akong budget." Kumbaga, be accountable dun sa ano, huwag mong idamay yung Pero misis na mo dahil may experience ka bang ganyan? pero napakadali kasing gamitin na dahilan yung, "Tatanong ko muna sa misis ko, kasi Oo, tatanungin mo ginagawa ko muna sa yun, eh." misis ko, puta. Ano yan, 'pag may lakad? Kasi 'Pag may lakad ka? hindi. Kunyari may bibilhin ako ta's gusto ko or Oo, kunyari may nangungulit sa'kin na kailangang bilhin. oo, Kaya ang mga strategy ng mga nagbebenta dito, kunwari yung mga salad master, yung mga oo, kaldero, o oo. kaya yung mga vacuum, ang Hmm. strategy nila, kailangan couple kayong pupunta dun sa demo. Para Para dun na walang mismo kawala na sasabihin na, decide. "Itatanong ko muna sa mister ko, tatanong ko muna sa Oo. misis ko, Nandun na kasi kayong dalawa, o di dito magtanungan kayo ngayon, mag-decide kayo ngayon dito." May gano'n. Pucha, ayos yan, Gano'n Magandang yung marketing strategy dito, strategy yan, Gano'n yung ginagawa nilang strategy. Kailangan 'pag sa mga demo, buong pamilya nandiyan kayo, de-demo namin sa inyong mag-asawa. Hindi puwedeng Oo, isa lang yung pupunta, oo. yun. Tapos dun na kayo bebentahan. So, kaya Kaya ako pala nabentahan nabebenta. ka ng vacuum tsaka ng ano, Oo, Salad kaya ako Master, nabebentahan. Hindi 'pag sinabi, "Tatanungin mo sa misis ko, Tapos eto si Luis, lagi siyang kunyari kung ano yung desisyon ko, Hmm. sabihin niya sa'kin, "Sige, kung ano yung gusto mong desisyon." Ikaw na sa'yo na Ibibigay niya sa'kin pinapaubaya. bigla kahit tatanungin ko sa Ah, kanya. Kahit yung mata ko sinasabi ko na sabihin mo humindi hindi. ka, humindi ka, Oo, humindi. sasabihin niya, "Hindi, sige ikaw bahala kung gusto mo." Eh, ako pa naman ang galing kong magpakita ng interes sa mga nagbebenta. Oo, Ta's ang dami kong tanong, mukha akong interesado. oo. Na gusto ko lang kasing ayoko lang kasi ng dead air. Nagiging ano ka So, lang, polite ka lang. yun. So, ta's wala na, mapapasubo na ako, Oo. yun. Pucha. Pero pero 'to, final thoughts dun sa ano, final advice dun kay letter sender. Ano yung ano yung next time, let's say magkaroon ng next time? Ako siguro ano, kung merong ganyan, baka dapat meron kayong agreement ng partner mo na, Mm, kung ito transaction ko 'to, pabayaan mong ako yung kumausap. hmm, Kung meron kang issue with the transaction, dapat kausapin mo muna ako. Wag ka na lang oo, dumiretso dun sa dun sa siguro wag kang business partner didiretso mo, dun sa kay third transaction ko o sa oo, kausap ko kasi oo, let me handle it. Meron akong hmm, bayag. oo, yan, Ano, anuhin mo ko, parang i-empower mo ko na kung ang hmm, tingin mo sa'kin is, ang areas for improvement ko is masyado akong pushover, hmm, puwede mo naman akong payuhan, puwede mo akong oo, i-empower para magkaroon ako ng sarili kong desisyon. Kasi yung oo, ginagawa mo sa'kin na ganyan, lalo mo lang akong sinasabi na wala akong power, na oo, hindi ko kailangan na may magtatanggol sa'kin. hmm, Or na may lalaban para sa'kin. Pabayaan mong ako, i-coach mo ako na, "O dapat ito yung gawin mo, ito yung sabihin mo." And si lalaki din, si letter sender din, baka dapat pagka may nakikita kang something fishy and hindi mo ma-call out, kausapin mo rin yung ano mo, yung partner mo na, "Ano bang puwede kong gawin kasi napansin ko ganito, 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 ganito." oo,
Ganun lang, kayong dalawa yung mag-usap. Huwag nating ipasa sa third party lagi yung blame. Oo. Yun ang final thoughts ko diyan. Ako, well, nag-iisip ako ng final thoughts ko na hindi mado-duplicate dun sa sinabi mo. So, Pero pinauna mo kasi ko eh. oo. Pero essentially, ayun, nag-a-agree naman ako kay Tristan definitely. It all boils down to yung communication nyo between kayo as partners. Tsaka huwag yung ano, um, huwag yung kalimutan kung itong si business, itong si letter sender kung hindi pa kasal or kasal na, tapos ganyan pa rin yung, I mean, ganyan yung interaction niya with his partner or yung jowa niya or asawa niya. Medyo mahirap yata 'yon. So kung hindi ka pa kasal, edi meron pang time para ayun nga katulad ng Mag-back sinabi ni out. Tristan, hindi naman mag-back out pero to work on it. Kasi ang hirap naman kung kasal na sila tapos, saka pa lang nila i-wo-work on, mas challenging 'yon. Pero kung kasal na kayo tapos i-wo-work on niyo, edi magkaroon na lang kayo ng open discussion, about dun sa situation na yun. Especially kung yun nga, katulad sinabi ni Tristan, especially kung yung business partner mo na yun is business partner mo na siya for a long time, ta's may personal relationship na din kayo na nabuo. I mean, Oo, sayang sayang naman yung network, eh. I mean, sayang sayang, din yung sayang. oo, kahinayang. And speaking of So final thoughts, Ingo, oo. ang tagal na nating hindi nagpapa-cantots. Oo nga 'no, kailan kaya tayo puwede magpa-cantots? So, Siguro oo, dapat puwede tayo ta's magsama tayo ng mga listeners natin. Yung mga yung normally sumasama sa'tin diyan yung mga Patreon subscribers natin, eh. So, oo. kung gusto mong makasama sa discussion, ng Papa Canned Thoughts, mag-Patreon lang kayo. Kami ng invite niyan, sasama kayo sa recording. Opportunity rin para magbigay kayo ng mga kino-comment ninyo, mga mini-message niyo sa'min ng live dito sa podcast. Hmm. Um, 'Yun. Tsaka tawag dun, puwede niyo din ay 'di ba ayun, puwede niyo din gamitin itong podcast na 'to kunyari, yung ating nag-message sa atin over the weekend na Si Jake, ginagamit niya si Jake na ginagamit niya itong podcast na 'to para magpaliwanag sa kanyang misis. So, oo. nagagamit kami kung bakit gano'n yung asawa or bakit gano'n kayo. Oo, tsaka hindi kung kunyari yun nga, yung kunyari sa mga babae din, para siguro ito yung goal naman kasi namin dito sa podcast na 'to is, um, para mas maging vocal kaming mga lalaki, na sinasabi namin yung mga naiisip namin and kung ano yung mga nararamdaman namin or ng mga lalaki na Mm, hindi namin nasasabi dati sa mga partners namin. And, oo. ah fortunately enough, may mga nagme-message din sa'min na, "Oo, ganyan din yung nararamdaman ko, pero hindi ko nasasabi sa asawa ko." Na kagaya nito Oo. ni Jake, ginagawa ni Jake Sulweta, pinapakinig niya sa misis niya, nakikinig silang dalawa ng misis niya nitong tatayhood. So, hindi na daw niya kailangang i-explain na sasabihin niya, "Oo, ganyan nga, ayan yung nararamdaman ko." So, yun. Kaya maganda maganda din yung ngayon ko lang nga na-realize na, oo nga puwede pala 'tong gamitin as para ipa-explain sa kumbaga tayo mag-e-explain 'no? Oo. Tsaka kunyari ikaw babae ka nakikinig ka nitong Tatayhood, may nakikinig ditong babae kilala ko si Tanya, Tanya VM from Melbourne. Astig. From Melbourne yan, nakikinig yan dito. Kung meron kayong mga tanong, message niyo kami tapos Hmm. ta-try naming sagutin 'to as open as possible. Kung may Oo, mga tsaka tanong kayo tungkol sa mga as candid as lalaki. possible. So, kukuwento namin 'yan as detailed. Kung based lang sa mga experience namin and based sa mga pananaw namin, kukuwento namin 'yan, sasabihin namin 'yan sa inyo. Kagaya ng Hmm. experience ko sa DNA Dermatology. Ay, oo, Lagi ko 'yang ganda sinasabi dito na, kamusta "Tangina, ang naman yung ganda ng experience ano mo? niyo." Ha? Sa Kamusta DNA? experience mo sa DNA? Ano 'yun Oo. pare, may interview 'yun bago ka tirahin sa mukha. I mean, Oo, bago gawin yung mukha mo, oo. tatanungin, "Ano bang problema mo?" Tapos sasabihin, "May mga pores ka nga diyan. May mga Hmm. peklat ka, hindi yan pores, peklat yan. Ito yung gagawin natin." I-explain niya sa'yo kung ano yung procedure mismo. So,
maiintindihan mo rin kung ano yung mga risk, tapos may follow through. Kasi Hmm. ngayon nagme-message siya na, "Oh, Tristan, nag-moisturizer ka ba?" Sabi ko sa'yo, May Doc din after eh. sales Hindi eh. service. Nakakalimutan ko, pero yun nga, may follow through. Nagsasabi yan, pati si Mo nagsasabi yan. So yan, nasa lipa lang yan. Oo. Kaya pala guys, si Tristan, nakita ko yung pagmumukha nito nung pandemic. So, after 4 years, ganun pa rin yung nakakita kong itsura niya. I mean, parang bumalik yung pagkabata niya dahil sa dermatologist. Tsaka syempre ito, yung isa pa nating kasama, si Kitorific PH. Nag-message nga si Kevin. Thank you. Mini-mention daw natin. Salamat daw sa support ng dun sa Kitorific. So, Kevin, baka naman. Hindi, loko lang. Pero hindi, available yung Kitorific. Kung gusto niyo mag-diet, keto diet, try ninyo. Available sila sa Grab, tsaka sa sa Grab. Facebook. Pwede niyo silang i-message sa Facebook kung order kayo sa kanila. Lalo na yung mga taga-South, mga Parañaque, Las Piñas. Kasi taga-South Doon ba sila? sila Kitorific. Tsaka speaking of South, masarap din yung yung kape sa Origins MNL na available sa Lazada and yan, with the coffee celebrity. Pero sumasarap na nga daw yung mga kapingin sa Pilipinas Kasi dati alam ko nung nasa Pilipinas pa ako, parang Seattle's Best, Gloria Jeans, Starbucks. Ngayon parang may mga lumalabas na mga hole in the wall. Yun? Di ba Chinese restaurants yung sorry, Gloria Maris Gloria pala. Maris yun. Sorry. Sorry. So masarap yung ang dami na yata ngayon yung mga hole in the wall na mga coffee shop. Na talagang yung mga coffee connoisseur na kagaya nga ng kaibigan natin na si Vince Santos ng The Broden Podcast. Follow nyo din yun. Tapos mag-rate kayo ng 5 stars. Nag-release sila every Monday. Rate nyo naman yung The Broden Podcast ng 5 stars. Makinig lang kayo ng mga 5 minutes. Tapos pwede na kayo mag-rate. Ganun ba yun? 5 stars. Hindi, pero okay yun. Okay yung yung marami akong natututunang mga kagaguhan dyan. Yung mga pang 20s ba? Oo. So, yun. At saka punta pala kayo sa poblasyon, sa Apoteka. Andun yung isa sa mga host ng The Broden na si Santi Pulido. Pinsan DJ Santi. Pupunta ka doon, di ba? Sa Thursday? So, Apoteka? In spirit, man. In spirit. Niyayaya ka ni Paid Longboy, Niyayaya ba ako? Oo, doon sa chat may message ka. Inap nga nila yung message. Sabi niya, Ingo, tas tinagpa kita. I-check ko nga, pero malabo kasi. Ang nagyaya sa iyo, kaibigan ni Robbie D. Si Robbie. At tropa ni Kuya. Yung ka-Discord ni Robbie D. Oo. Hindi ka sasama doon. Discord ni Robbie D yan. Gagawin battery na sa atin. Nakakaya namang hindian tong kaibigan ni Robbie D. Dapat hindi mo hinihindian yan. Nakadalawang yaya na sa iyo si Fade. Pero Tristan, tatanong ko na muna sa misis ko. Wala akong misis. Pero yan. Diyan na nagtatapos ang latest episode ng Tatayhood. Salamat mga papa. Salamat mga papa.